Sa video na ito, halo-halong mga katanungan ang sasagutin ko po at syempre po, halo-halong kasagutan din po ang akin pong iaalay sa inyo viewers. Ang mga katanungan na ito ay nanggagaling din po sa mga viewers natin dyan tungkol po sa pag-aalaga ng baboy. So magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Magandang araw po sa ating lahat mga viewers. Bago ako magsimula guys, nais ko lang humingi ng pasensya po sa inyong lahat dahil hindi ko po lahat nasagot sa inyong mga napakaraming katanungan po Pero by the way, ako po ay mag-direct to the point ngayon dito sa ating video na ito. Tanong number 1 mula po kay Kabayang J. Manusa Atay sa Facebook page po ng katanungan. Sir Dudong, pwede humingi ng guide sa pagpapakain at purga at vitamin sa baboy? Dahil baguhan po kasi ako. Okay beginners, makinig kayo. Pag kayo po ay nakabili ng biik sa baboyan, huwag nyo pong kalimutan muna, isingit ko muna to guys. Tanungin nyo po ang taong binilhan nyo kung ang mga biik na yan ay napurga na ba? Pangalawa, na-inject ka na ba ng vitamins? Pangatlo, anong lahi ng biik? Isa rin yan sa mga dapat nating malaman. Pangapat po na tanong na atin pong itanong sa may-ari ng biik, kung anong klase ng feeds na po ang kanilang pinapakain sa mga biik na yan para pagdating po sa bahay ninyo o sa kanilang kulungan sa mga baboy na yan, alam nyo na po kung anong stage ng biik, stage ng feeds, ang inyong ipapakain sa kanila. Tanungin mo rin po sila kung na-inject ka na ba ng iron ang mga biik na iyan. So sa pre-starter, edad kasi dito nakalagay guys sa feeding program na akin pong binabasihan guys ay 500 grams hanggang 700 grams per head per day. Sa starter naman, 61 days old hanggang 90 days. Okay? 1 kilo hanggang 1.2 kilograms per head per Sa day. Grower stage, 91 days hanggang 120 days. 1.7 kilo to 2 kilos per head per day. Sa finisher ay 121 days old pataas. 2 kilos hanggang 2.2 kilos per head per day. Ang sinasabi ko guys na edad sa baboy ay since birth po yan na edad. Baka po nais nyong panoorin guys ang link po sa feeding guide na akin pong nilagay dyan sa description. Pwede nyo pong panoorin kung nais nyo po. And then tungkol po sa purga, as what I have learned from my technician na kanyang ginawa noon sa mga fatteners ko, ang pagpurga po sa baboy natin ay ginagawa po tuwing change feeding. Before or after ka mag-change feeding, based on my experience, pwede po tayo magpurga. And then regarding po sa pagturok ng vitamins na ginawa po ng aking technician noon sa mga fatteners ko, 4 days hanggang 7 days after nagpurga, doon po ang time na nag-inject po siya ng injectable vitamins. Ang sabi po ng iba dyan, Kuya Dodong, pwede rin po bang gamitin ang Bilamil na injectable vitamins sa baboy? Honestly po, pwede kasi dinig ko rin po yan sa aking mga kahag research dito sa amin. Ngunit ang ginamit po ng technician ko ay Big Sun SP injectable vitamins. Yun po ang kanyang ginagamit. Then, ang King's VitaPlus pala guys, animal feed supplement ay pwede rin gamitin simula biik po hanggang sa paglaki ng mga fatteners, hanggang ibinta sila. Ganon din po sa mga baboy na hinabuntis. Pwede mong gamitin ang King's VitaPlus animal feed supplement sa every other day na paggamit. Ihalo lamang sa tubig, tunawin mo yan, or pwede mong ihalo sa dry feeds or sa wheat feeding, pwede rin. Mabibili po yan sa mga agri-feed supply na malapit po sa inyong lugar. Meron din po sa Shopee at sa Facebook page ng King's VitaPlus Animal Feed Supplement. Sumunod pong tanong mula kay Kabayang Kim Yean. Sabi niya, Sir, magandang gabi po. Tanong ko lang po kung ano ang pwedeng igamot or ipainom sa biik na nagtatae. Pasintabi lang po sa kumakain dyan mga kababayan 24 days since birth na po sila ngayon. Bali, isang biik lang po naman ang nagkaroon ng ganyang problema.
Sa mga kababayan kong baguhan pa lang, ang ina-advise sa atin ng mga eksperto, Aprolite po ang parati pong tinuturo sa atin kapag nagkakaroon ng pig scouring po. Ano? Pero guys, alam ko naman po na marami po akong kahag-research dyan na malayo po sa mga agri-vet stores ang inyong mga area. Kaya minsan po may mga pagkakataon na wala po tayong mga gamot na nabili na mula sa kanila gawa ng mga eksperto. Natural medicine po ay pwede kong i-alay sa inyo. Una, pwede po kayong gumamit ng talbos ng kamuti, ipakain po sa kanila. Yung kangkong, pwede rin. Dahon ng saging na hindi gurang. Kung sa Cebuano guys, yung tawagin namin ay linghod nga dahon sa saging. Or yung odlot sa dahon ng saging. Ang iba nating kag-research, na pag-alaman ko po na gumagamit sila ng dahon ng bayabas. No? Yung odlot, yung dahon ng bayabas na hindi gurang. Pinapakain nila sa kanilang mga baboy, o kaya ginagawa nilang lagain, pakuluan. Kapag kumulo na, pinapalamig at pinapainom sa baboy na nagtatae, no? Or hinahalo nila sa feeds. Yung tubig na kumulo guys na may halong bayabas, yun po ang pinangsabaw nila sa feeds with feeding. Ganun po mga kababayan. Marami pa po ang mga halaman na pwede pong igamot sa mga baboy na nagtatae. Pero ang nabanggit ko guys ay base lamang po sa akin pong ginawa noon sa mga matatagal ko ng mga batches po sa Patiners. Ang ilan naman ay base lang din po sa aking napag-alaman sa ating mga kababoy dyan sa lipunan. Sumunod na tanong po mula kay kabayang Rene D. Halvo Jr. Sabi niya, Kuya Dodong, naranasan mo na ba na kumain ang baboy mo ng bombilya ng ilaw? Akon kasi baboy, naabot nila yung ilaw, yung nabasag at baka nakain nila yung ilaw. 60 days pa lang yung mga baboy ko. Hindi ko pa po naranasan na kinain ng mga baboy ko ang ilaw, ang bumbilya. Pero guys, ingatan po natin, no? Kailangan po ang atin pong mga pang-ilaw na yan, yung bumbilya, yung bulb na yan, dapat po i-secure po natin na hindi po maabot ng ating mga baboy. Nang sa ganun po ay maiwasan po ang problemang mangyayari. Dahil alam po natin na kapag po gutom na gutom ang mga baboy, kahit bato, kahit sahig, kahit halublak o kahit kahoy man, ano-ano lang guys ang kanilang pwedeng kainin. Ugali po yan sa mga baboy na kain dito, kain doon, nguya dito, nguya doon. So, yun guys ang aking suggestion. Pakaingatan po natin, i-secure po natin na ang ating mga pang-ilaw ay hindi po nila maaabot. Kasunod na tanong mula po kay kabayang Firi Jigo. Sabi niya, maayong hapon Kuya Dodong. Naalang ko'y pangutana. Ang akong baboy 18 days na gikan sa paglutas, tapos karon dili naman mukaon. Unsa may maayong itambal ani kuya? So ibig sabihin 18 days na ang baboy mo mula pagkawalay, tapos ngayon ayaw nang kumain. Ano ang dapat igamot? Okay, karaniwan po sa mga problema na nangyari po sa ating mga baboy ang kawalan ng ganang kumain. Tip number 1, kapain mo po ang katawan ng iyong baboy. Kung siya ay mainit, may trangkaso yan, may lagnat, or meron yang dinaramdam deep inside sa kanyang katawan. Kung ganyan po ang kaso sa baboy na wala siyang ganang kumain, may lagnat, tapos minsan may kasama pang ubo. Ang advice ko po sa iyo, makipag-connect ka kaagad sa iyong brand technician dyan. Alam po nila ang gagawin dyan. Pero sa akin pong karanasan noon, sa mga dati kong batch na matatagal na talaga sa Patiners, ay nag-inject lang sila guys ng antibiotic Sustalin LA. Kung hindi po ako nagkakamali, sa aking naalala po, yon ay second batch Patiners ko. Then ngayon po ay pang 7th batch na po. Tanong mula kay kabayang Flor Deliza Alforki. Sabi niya, hi po, unsa may sikreto ni mo sir? Grabe man kanindot ang imong mga baboy, dagko pagyod. Sa pagkatinuod lang, sa totoo lang guys, tama lang po ang laki nila sa edad nila ngayon na 2 months old and mga how many days? 3 days? Simula sa pagwalay. Sakto lang po. Ang sikreto ko po ay tamang pagkain, no? Feeding guide lang po ako. Tapos halo-halo ng kung ano-ano, pwede ang azula, minsan niyog, no? Sinasabi ko na sa mga ibang video. And then syempre po, nagpurga ako ng 2 beses, no? And then King's Beta Plus po, animal feed supplement, araw-araw ko pong ginagamit sa Patiners. Isa pang tanong mula kay kabayang Jeannie Ann Bakali RC. Sabi niya, hello po, posible po ba na nagre-reheat ang baboy inahin ko sir? Mag 2 months na sana sa susunod na linggo.
lumalaki po kasi ang ari niya. Beginners, tandaan po natin, kung ang iyong dumalagang baboy na napakastahan or ang baboy inahin na mag-reheat po, isa po sa mga basic or ito po ang mga basic na mga sign na siya po ay naglandi ulit. Walang gana kumain, namumula ang kanyang ari at may lalabas po na puting likido, maligalig o malikot o kaya hindi po siya mapakali sa kanyang kinaroroonan. Sa pangatlong araw ng pag-reheat niya, tumatayo ang kanyang dalawang tainga kapag iyo pong dinidiinan ang kanyang likod. Meaning to say, standing heat na po yan. Pwede na siyang pabulugan ulit. Pero guys, tandaan po natin beginners, ang timing or ang tamang timing sa pagpabulog sa ating baboy inahin ay magdudulot po ng magandang resulta sa kanyang pagbubuntis. Kabayang Vincent Gumaro Pawal, sabi niya, Idol, matanong ko lang, bakit po kaya nagsusuka yung 5 days na walay kong biik? Pinurga ko na ng 2 sachet na bulatigok. Ibig sabihin po, nagsusuka. Overdose po siguro nangyari, kabayan. Beginners, tandaan natin, ang atin pong ginagawang pagpurga sa mga baboy natin, ugaliin po natin na ang dosage and administration ay tignan natin dyan sa likuran ng sachet. O kahit mga buti man yan ng mga gamot-gamot yan, ay tignan natin ang mga guide, tamang guide sa paggamit ng pamurga o kahit vitamins pa man. So, ang aking advice po, kung na-overdose po ang iyong baboy na ginamitan mo ng powder na pamurga, ang mabilisang pang-rescue sa kanya, subukan mo siyang bigyan ng asukal o kaya Yakult. Babalik din po ang gana niya sa pagkain. So guys, kung may napulot kang munting kaalaman dito sa video na ito, i-like mo po at mag-subscribe ka na po kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, at i-click mo ang notification bell yang all para po updated ka sa mga bago ko pong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga ng baboy. Guys, mabuhay po kayo. God bless po sa ating lahat.